Amen. Magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Season 3 ng atin pong Our Daily Delight. At salamat po sa Panginoon for another opportunity and privilege na binigay sa atin ng Panginoon para tayo po muli ay magkasama-sama at muli po maumpisahan itong pag-aaral po na ito sapagkat I think a month o 1 month na tayo po ay nawala sa air, no? Dahil nga sa may mga ilang mga inaasikaso. Pero ngayon, muli, salamat na tayo po ay nakabalik at nagkakape po tayo. Yan, enjoy nyo lang po yung inyo pong umaga, yung inyong pagkakape. Kung meron kayong pandesal, pengi naman ako. Kaya maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. At magsisimula po muli tayo ng ating pag-aaral. At ito po yung pag-aaral natin about Christology in Prophecy. This is in connection doon po sa ating theme for the whole year na that I may know Him in Philippians chapter 3 verse number 10. So kaya mga kapatid, stay tuned. At nawa ay meron po kayong matutunan sa pag-aaral po nating ito. At let's see kung ilang tatagal yung atin pong pag-aaral bago po natin matouch ito pong nangyayaring gera between US, Israel, and Iran. So kasama po kasi yan. Okay, so tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, salamat Panginoon sa blessing niyo po sa amin ngayon pong umaga. Thank you, O God, for all the opportunities and the provisions niyo po sa amin, sa protection. Maraming salamat. Salamat po na kami po ay inyo pong ginabayan at iningatan. At ngayong umaga ay may pagkakataon kami para mag-aral ang inyo pong salita. Please give us wisdom and knowledge and understanding, Panginoon, as we go along studying Thy Word. Pagpalain niyo rin po ang bawat isa na kasalukuyan po na naka-tune in po ngayon at nawa Panginoon, sila po ay meron pong matutunan sa amin pong pag-aaral. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Now, in Philippians chapter 3, in verse number 10, simulan ko po ang basa sa verse number 9. Ito po yung sinabi po ng Biblia po dito in verse number 9. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. And in verse number 10, ito na po yung pinaka-theme, sabi po ng Biblia, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Now si Pablo po ay nagsasalita sa mga Kristiyano sa Philippi regarding his goal in life na sabi ni Pablo ay ang kanyang pinaka goal sa buhay is to know Christ more. In fact, yan din po yung sinabi po ni Peter. Kung naaalala niyo po sinabi ni Peter, that you may grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, yan po yung pinaka gusto ng Panginoon sa atin, na tayo po ay lumago sa pagkaalam patungkol po sa ating tagapagligtas. Sapagkat if you will know Christ, you will love Him more. And of course, kung mas mahal mo ang Panginoon, mas susundin mo ang Panginoon. At mas lalo ka magtitiwala sa Kanya. So kaya si Pablo, sinabi niya that yan po yung kanyang goal, that I may know Him. Si Peter naman, sinabi niya that we should grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Now, sa Matthew po, ipakita ko lang po, sa Matthew ay meron po diyan na anong tawag nito? Kumbaga, sinasabi doon po sa Matthew chapter 16, no, yan po yung ating title, Christology in Prophecy. Now, sa Matthew po ay meron pong sinasabi doon when the Lord Jesus Christ kasama po yung kanya pong mga alagad. Babasahin ko lamang po dito po sa Matthew chapter 16. Now, mga kapatid, sundan niyo pong maigi sapagkat this is a Bible study
regarding the Lord Jesus Christ. Bagamat sa ngayon, as part of our introduction pa lamang po ito, ay mas marami po akong babanggitin ng mga verses sa New Testament. Pero sa mga susunod po nating pag-aaral, ay mas marami na po akong halos lahat na po ng aking babanggitin ay sa Old Testament. Bakit? Kasi nga po, ang topic natin ay Christology in Prophecy. Pag sinabi pong prophecy, it is history written in advance. Okay? Take note. History written in advance. Yan po yung prophecy. Kumbaga isinulat na yung hindi pa nangyayari pero alam nating mangyayari. Kumbaga isinulat na agad. Hindi po ito katulad. Ang prophecy is not like prediction. Iba po yung prediction. Sa atin po, sa Tagalog, tinutumbasan po natin yan ng salitang hula. Pero actually, hindi po yan hula. Pag sinabing, kahit sino, pwedeng manghula eh. Hula lang naman eh. Ibig sabihin, ano lang naman yun? Pag sinabing hula, siyempre 50-50 kung mangyayari o hindi. Kasi hula lang naman. But pag sinabing prophecy, ang prophecy po ay nakatuon lamang. Ito po ay very special and it is a gift, mga kapatid, especially during the Old Testament. It is a gift na ibinigay lamang po ng Panginoon sa mga ilang mga tao na tinatawag nating mga prophets. Okay? Hindi po lahat ng tao ay binigyan po ng ganitong klase ng gift ng Panginoon. At yung totoong prophet, kapag siya po ay nagsalita, ay sigurado pong ito ay mangyayari. No, sapagkat yung mga prophet, they were the spokesperson, no, they were the mouthpiece ng Panginoon. So pag sinabi pong prophet, mouthpiece, or sila po yung mga spokesperson ng Panginoon. They are speaking on God's behalf. No, yan po yung mga propeta. Kaya nga po hindi sila po pwedeng magbabawas ng sinasabi or magdadagdag ng sinasabi. Kinakailangan kung ano yung eksaktong sinabi ng Panginoon, yun lamang yung kanilang sasabihin sapagkat they're just an echo, no? Kumbaga ini-echo lang nila yun pong sinasabi ng Panginoon sa kanila para doon sa mga tao, particular sa mga Israelites. Okay, now in Matthew chapter 16, in verse number 13 down to verse number 16, 13 to 16, sabi po ng Biblia, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Okay, so pagdating po doon sa Philippi, Caesarea Philippi, ay tinanong po ng Panginoon yung kanyang mga alagad, anong pagkakilala sa akin ng ibang mga tao? Okay, ano yung sinasabi nila patungkol sa akin? Ito yung sagot ng mga apostles. Of course, depende sa mga narinig nila or sinabi sa kanila ng mga tao. Verse 14. And they said, some say that thou art John the Baptist. Okay, so inihalin tulad siya kay John the Baptist. Some, Elias. Si Elijah po ito. Si Elijah. So sabi nila, kayo daw po si Elijah. Okay? And others, Jeremiah. So itinula din siya kay Jeremiah. Okay, so mga propeta po ito. Or one of the prophets, which means ang tingin po ng ilan sa mga tao, kung mapapansin niyo po, si John the Baptist, si Elijah, si Jeremiah, mga propeta po ito. Diba? Law and the prophets were until John. John was the last prophet of the Old Testament. So sa madaling salita po, si Kristo ayon sa pananaw ng mga tao or ng ibang tao, siya lamang ay isang propeta. Very common, ano? Ngayon, sa nangyayari, kaya nga sabi ko nga po sa inyo ay darating yung time, I don't know when, pero makakasama po natin na mapag-aaralan yun pong gera sa ngayon. Matatalakay din natin yung Sunni and Shiite, no, na paniniwala. But anyway, so ang sabi ng mga tao po dito, katulad lang siya ng isang propeta na kung paanong sinabihan ng Panginoon or ng Diyos ng kanyang salita, and then
Si Jesus Christ, ine-echo niya yung salita na sinabi sa kanya ng Diyos. That's the prophet, mouthpiece, no? ng Panginoon. Okay, now pagdating po dito sa verse number 15, mas interesado ang Diyos o si Kristo kung ano yung sasabihin ng kanyang mga disciple at ano yung pagkakilala ng mga disciple niya sa kanya. So, may kaibahan ba? Parehas din ba ang pagkakilala ng mga disciple niya sa kanya kaysa doon sa pagkakilala ng ibang tao sa kanya? Now, ano sabi ni Jesus Christ? Verse 15, He said unto them, But whom say ye that I am? Okay, yan yung sabi ng mga tao, ako ay katulad lamang ng isang propeta, pero kayo, anong pagkakilala nyo sa akin? Sino ako sa buhay nyo? For how many years na kasama ko kayo, ano ako sa buhay nyo? Whom say ye that I am? Ikaw naman, ano naman ang pagkakilala mo? Now, of course, sumagot dito si Peter at sabi ni Peter, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Now, maganda yung sagot ni Peter, bagamat ito po ay hindi galing sa kanya mismo, kundi galing po sa Panginoon. Yan, galing sa Diyos Ama. Yan ang sabi po ng Biblia. But the question sa umaga po ito ay ganun pa rin. Ikaw, anong pagkakilala mo sa Diyos? Sino si Kristo sa buhay mo? Si Kristo ba ay katulad lang ng isang propeta na katulad ng paniniwala ng ibang mga pananampalataya sa buhay mo? Si Kristo ba ay hanggang doon lamang sa point na iniligtas ka niya mula sa kabayaran ng kasalanan sa impyerno? Or si Kristo ba sa buhay mo ay katulad lamang ng isang sabihin na natin na Father that can provide kung ano yung gusto mo at hinihiling mo? Sino sa'yo si Kristo? Now, do you understand kung bakit sinabi ni Pablo na that I may know Him? Do you understand kung bakit sinabi ni Peter na we should grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ? Bakit? Napaka-importante. Same thing, mga kapatid. Halimbawa, tatanungin ko po kayo ngayon. Una, sa mga may asawa, sino ang mister mo sa buhay mo? Sino ang mister mo sa buhay mo? Hanggang doon lang ba siya sa tinatawag mong partner? Asawa? Yun lang. Hanggang ganun. Or balik na rin naman natin, sa mga lalaki, sino sa buhay mo ang misis mo? Hanggang doon lang ba yung relationship? Kasi po, ito po yung magsasabi kung gaano nakalalim yung relationship mo sa Panginoon. Same thing din po sa mag-asawa. Kung ano yung pagkakilala mo sa Kanya at ano yung, kumbaga, pananaw mo sa Kanya in relation sa iyong sarili, ganun kalalim yung inyong pagsasama. No? Hindi lang sa mag-asawa, in any kind of relationship. So, ngayon po ay pinag-uusapan po natin, yun pong relasyon natin sa Panginoon. So, gaano mo talaga kakilala ang Panginoon? Kasi kung malalim ang pagkakilala mo sa Panginoon, sigurado ko, malaki rin ang pagtitiwala mo sa Kanya. Pag sinabi niyang, I will never leave thee nor forsake thee, sigurado ko maniniwala ka kung kilala mo talaga ang Panginoon mo. Pag sinabi niyang, I will provide, ay sigurado kong maniniwala ka at hindi ka mag-aalala kung kilala mo talaga yung Panginoon mo. Di ba? So, kilala mo ba talaga? Alam niyo po, nakakalungkot dito sa atin po, no? Isa sa problema po ng marami mga Kristiyano. Minsan tinanggap lang natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, pero hindi isang Panginoon. Isang tagapagligtas lang, a Savior, but not as Lord. Kaya nga napaka-importante na makilala natin ang Panginoon ay hindi sa sinasabi ng ibang tao. Maaaring ako as a preacher ay meron akong sinasabi sa mga tao dito regarding sa personality ng Panginoon. Sapagkat yun yung napag-aralan ko sa Biblia at maaaring yun yung experience ko, personal experience ko sa Panginoon. Pero hindi yun ang hindi yun ang punto dito . Kaya nga, yung una sinabi ng Panginoon, ano sabi sa akin ng ibang tao? Ang punto dito ng Panginoon is ikaw.
Sino ba sa iyo ang Panginoon? Gaano kalalim ang relationship mo sa Panginoon? Okay? So yan po yung pag-aaralan po natin. And by the way, ngayon po ay introduction pa lamang po tayo. As I was saying a while ago, na nasa introduction pa lamang po tayo ng ating pag-aaral. So yan po yung ilagay natin sa ating isipan. Sino ba talaga si Kristo sa buhay ko? Yun totoo. Of course, hindi mo naman pwedeng dayain yung sarili mo eh. No? Yun totoo. Sino ba talaga si Kristo sa buhay ko? Now, as far as the Bible is concerned, sabi po ng Biblia po dito, sa Colossians chapter 2, in verse number 9, for in Him, sino yung Him? It's the Lord Jesus Christ. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Which means, kay Kristo, sa katauhan ng Panginoong Jesucristo, nandoon nagdudwell yung fullness of the Godhead. The fullness of the Godhead. Which means kung kilala mo si Kristo, naturalmente, kilala mo ang Ama, kilala mo yung Banal na Espiritu. Kung kilala mo si Jesus Christ as your Lord, then kilala mo rin yung Father at yung Holy Spirit as Lord. Sapagkat the Godhead, pag sinabi pong Godhead, yan po yung biblical term na tinatawag pong Trinity. Okay, yung Godhead, no? Sa Bible, sa King James Bible po, yan po yung pinaka-equivalent biblical term ng salitang Trinity. So pag sinabing Godhead, it means the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan po yun. So ang sabi ng Biblia, in Him, as yung human, no, kay Jesus Christ, dwelleth all the fullness of the Trinity. Kumbaga, the Father, the Son, the Holy Spirit, ay in bodily form. Oh, sabi ni Pablo sa mga taga Colose. Isa pa, sabi pa ng Biblia dito, pagkakilala ni Pablo sa Panginoon in Colossians chapter 1 verse 15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So speaking of the Lord Jesus Christ, sabi ng Biblia, God is invisible. Bakit? Walang tao na nakakita sa Father or sa Diyos na nabuhay. Si Moses, ang nakita lamang ni Moses is the back parts of his glory. When he was at Mount Sinai, ay nandoon ang Panginoon, pero ang nakita lamang ni Moses is the back parts of the glory of God. But yung God per se mismo ay hindi nakita ni Moses sapagkat si Moses ay mamamatay. In fact, si Moses nga po, nung na-engage lamang siya sa Diyos, sabi ng Biblia, yung kanyang visage, yung kanyang mukha ay talagang anong tawag yan? Shining, kumbaga. No, may radiance dahil sa glory ng Panginoon. So, talagang walang taong mabubuhay na makakakita sa Panginoon sapagkat grabe yung holiness ng Panginoon na hindi po natin kayang tignan because we are unholy. No? Pero, ang sabi ng Biblia, Jesus is the image of the invisible God. Siya po yung imahen. No? Yung word na image, ang pinaka magandang illustration po diyan ay yung picture. 'Di ba pag nagpapa-ID picture tayo, nagpapa-ID bagamat minsan may mga developing na hindi maganda yung ID, no? Pero kumbaga, yung ID na yon, yung identification na yon, yung itsura, yung mukha na nandoon, that is your image. Kung ID mo yon, okay? So that is your image. Kumbaga, yun yung pagkakakilanlan mo, physically. So, the same thing din po sa Panginoong Jesucristo. No, God, or the Father is a spirit. Sabi ng Biblia, God is a spirit. In John chapter 4, God is a spirit. So, hindi natin kayang makita yung espiritu. Hindi natin kayang makita. Hindi pwedeng makita ng ating naked eye yung espiritu because yung mata natin ay physical and God is spiritual. So hindi makikita.
And that is why sinabi ng Biblia dun nga sa Colossians na yung fullness of the Godhead dwelleth in Christ bodily para magkaroon ng physical image. Okay? So, yung Godhead, the fullness of the Godhead dwelleth in Christ bodily para magkaroon ng physical image upang makita natin ang Diyos. That's why, ang sabi ng Biblia, God with us. Di ba? I hope nakukonect nyo po. Pasensya na po, medyo konting theological po yung ating pag-aaral. Pero, I do believe na nasusundan nyo po ako. So, sinabi po dito ni Pablo sa Colossians chapter 1, verse 15, Christ is the image of the invisible God. Ibig sabihin, si Kristo yung pinaka-visible image. Jesus is the visible image of the invisible God. So I hope na nasusundan nyo na po, naiintindihan nyo na po. Again, ang tinatalakay po natin dito, we are at introduction ng atin pong pag-aaral about Christology in prophecy. At ang goal natin dito, that we may know Christ more. Okay? So yan po ay inline sa atin pong theme sa buong taon, doon po sa Philippians 3:10, that I may know Him. Now, sabi po ng Biblia, John chapter 1, in verse number 36. And looking upon Jesus as He walked, He saith, Behold, the Lamb of God. Okay, sino nagsabi niya? John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, okay, behold, the Lamb of God. Oh, teka muna. Not only that Jesus Christ is the exact image of the invisible God, but si Kristo rin po is the Lamb of God. Para saan ba yung lamb? Saan ginagamit yung lamb? Then bakit inihalin tulad si Jesus Christ sa lamb? Alam ko yung iba sa inyo, especially kayo mga matatagal ng Kristiyano, naiintindihan nyo po na yung lamb is for sacrifice. So eto po yung magsasabi kung ano ang mangyayari kay Jesus Christ in the future. Because He is the Lamb of God, siya yung Lamb of God. So, ang lamb ay ginagamit for sacrifice. So, isang araw, si Kristo ay magiging for sacrifice. Di ba? Sapagkat hindi siya bibigyan ng ganyang title kung hindi naman ganyan yung kanyang kumbaga yung mangyayari sa kanya. So, kaya siya binigyan ng ganyang title. It's because later on, or sa susunod na mga araw, or taon, or buwan, ay yan yung mangyayari sa kanya. Listen, again, ang pinag-uusapan natin ay Christology in prophecy. Okay? Bagamat sabi ko nga, nasa introduction pa lang tayo, kaya puro New Testament pa yung binabanggit kong mga verses dito, pero sa mga susunod natin pag-aaral, God willing, bukas ay halos puro Old Testament na yung ating mga babanggitin. So, please ready your pen, your notebook, your highlighter, sa inyong mga Bible. Okay. So, again, sabi ni John, okay, the Lamb of God. Lamb is for sacrifice. But not just a sacrifice, not just a lamb. Not just a lamb. But, merong specification pagdating po sa isang sacrificial lamb. At makikita niyo yan sa Book of Leviticus. Anyway, so John chapter 14 verse number 6, sabi rin dito ng Bible, Jesus saith unto him, I am the way, I am the truth, I am the life. Okay, meron ditong tatlo na title niya. The way, the truth, the life. And then sabi niya, no man cometh to the Father, no man cometh unto the Father, but by me. And who is the me? Of course, si Jesus Christ. So sa madaling salita mga kapatid, even yung mga nasa Old Testament ay hindi makakarating sa Father kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Teka muna. Di ba 2,000 years ago lang yan si Jesus Christ? Paano mangyayaring na yung mga nasa Old Testament ay sa pamamagitan pa rin ni Kristo?
hindi ba dapat sa pamamagitan sila ng law? Because nabuhay sila under the law? Bakit sinabi dito, very absolute, yung pagkakasabi dito ni Jesus Christ na no man cometh unto the Father but by me. Sabi niya, I am the way. Way saan? Way, patungo saan? Of course, way, patungo sa Father. I am the truth. Therefore, itong sinabi niya na He is the way, patungo sa Father, hindi yan kasinungalingan. Totoo yan. And it's always absolute because God cannot change. And so His word will never be changed. So kaya, sinabi ng Biblia, nung sinabi ni Jesus Christ na, I am the truth, ibig sabihin, kung ano yung sinabi niya, ayun na yun. Katotohanan na yun eh. So tingnan nyo, I am the way saan? Way to the Father. And you cannot deny it because it is the truth. And then, kapag ito ay pinanampalatayanan mo, you have life. Because in Christ, you have life. Di ba? He who has the Son hath life. Sabi ng Bible. And so, dito ngayon papasok yung pong problema ng maraming mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. No? Na sasabihin nila, bakit ako may buhay? Hindi naman ako nananampalataya dyan sa Diyos nyo. Oh, I'm talking about eternal life. It is a life in eternity. Eternal life. Okay? Hindi po yung physical na buhay natin dito sa ibabaw ng mundong ito. But we are talking about life in eternity. So sabi ng Biblia, of course, life in eternity with the Father. Ang tinutukoy natin. Hindi yung life in eternity with punishment. Hindi po 'yon. Okay, so sabi ni Jesus Christ, siya yung way, I am the way, I am the truth, I am the life. And no man, kahit na po si Adam, kahit na po si Abel, kahit na po si Abraham, kahit na si Noah, si Methuselah, si Enoch, si Shem, si Abraham, si Isaac, si Jacob, yung mga patriarchs, yung 12 sons of Jacob, lahat 'yon, yung mga saints in the Old Testament, sabi ng Bible, no man cometh unto the Father but by me. Hanggang kay Malakay. Hanggang kay Malakay. In fact, sabi ng Panginoon, from the blood of Abel to the blood of Zacharias. Oh. So sinabi ni Jesus Christ na no man cometh unto the Father but by me. So the Old Testament saints will only be saved through the Lord Jesus Christ. Okay? So sa madaling salita, anuman ang pananampalataya at paniniwala ng isang tao, hindi siya makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. It's an absolute truth. You cannot deny it. Hindi mo pwedeng sabihin na, kasi hindi nga, truth na nga eh. Yun na nga yung truth eh. Okay? Now, another one, sabi ng Biblia, 1 Timothy 8:15. Again, pinaplastar ko lang po sa inyo yung mga introduction natin na para meron tayong guide, okay? Which sa 1 Timothy 6:15, which in his times he shall show. So sabi niya, sa darating na panahon, ipapakita niya who is the blessed and only potentate. Take note, only potentate, which means no other. Only potentate. The King of kings and Lord of lords. Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul kay Timothy, isang araw sa darating na panahon, makikita ng buong mundo, great and small, kung sino ang totoong blessed.
Maraming mga taong tinatawag dito. By the way, mga kapatid, yung word na blessed po diyan, hindi po yan yung tinutukoy na sa ibang pananalita sa mga Kristiyano na happy. No, hindi po. Ibig sabihin po diyan na blessed na talagang source of blessing. No, the source of blessing. So, sinasabi po diyan na the blessed, marami tayong tinatawag na blessed dito, may mga tinatawag silang blessed mother, may tinatawag silang blessed sister or blessed whatsoever, no, na blessed. Of course, dito ang tinutukoy natin dito ay walang iba kundi si Kristo, ayon kay Pablo, na sinasabi niya kay Timothy. Na sabi doon, who is the blessed and the only potentate. Potent means power. Ibig sabihin, the only powerful. Naalala niyo sinabi ng Biblia, is there anything too hard for the Lord? Naalala niyo ba yung sinabi ni Gabriel kay Mary? What is impossible to man are possible with God. Same thing, the same message na sinabi ng angel kay Sarah. Is there anything too hard for the Lord? Nothing is impossible with God. So sa madaling salita, mga kapatid, yung sinabi ng Biblia na only potentate, para lamang yun sa Diyos. Pero sa pagkakataong ito, it was addressed to Jesus Christ. Again, pinag-aaralan natin that we may know Him. Who is the Him? Jesus Christ. The King of Kings. Ang daming king sa ibabaw ng mundong ito. Ang daming rulers, prime ministers, presidents, leaders. No? Ang dami. But isang araw, ipapakita kung sino ang totoo na leader ng buong mundo. In fact, mga kapatid, back in the Garden of Eden, si Adam ay binigyan ng kapamahalaan ng Diyos over all creation. In fact, sabi ng Biblia, Adam has all the dominions of all the creations of God. He will lead, kumbaga, yung kanyang domain, yung kanyang dominion sa fish of the sea, the fowls of the air, the beast of the field. Ibinigay yan ng Panginoon kay Adam. But Adam failed. But salamat sa Panginoon, merong second Adam. Merong second Adam. And that is the Lord Jesus Christ. And ang sabi ng Biblia, not only that He is the King of Kings, but the Lord of Lords. Curious. Sa Greek word, Lord ay Kyrios, or Adonai. That's master. At sa Hebrew, Jehovah, Yahweh. Kaya salamat sa Panginoon. Yan po yung mga bagay na dapat nating alamin, dapat nating kilalanin sa harapan ng Panginoon. Kaya nakakatuwa na tayo po ay meron pong tagapagligtas na ito siya yung ating kikilalanin na sa lahat-lahat sa ating pong buhay. Now, ito na po yung simula ng ating pag-aaral. So that's the introduction, kung sino pong Panginoon. But sa ating pong pagsisimula, God's willing, bukas, sisimulan po natin yung pag-aaral sa Genesis chapter 1, verse number 1. In the beginning. Wala pa pong earth, wala pang sun, wala pa pong time, wala pa pong space, wala pang plants, animals, birds, wala pa. But there is only one person, God.